Ngayong gabi, sakiting anak, biglang gumaling. Paano nangyari? Lihim na utang na umabot ng 300,000 pesos. Paano nabayaran? Tunghayan ang kanilang kwento sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. Susunod na. Welcome to the special telethon of the 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. We are live on GMA and streaming live on cbnasia.org/TV at sa YouTube channel at Facebook page ng the 700 Club Asia. Ilang araw na lang Pasko na, pero pwede na magsimula ang Pasko ngayon mismo. That's right. Let's spread the spirit of joy this Christmas by helping our kababayans in need. Join us for 1 full hour and for 2 whole weeks of bayanihan. Kasama natin dito ang ilang staff, friends and partners ng CBN Asia upang tumanggap ng inyong tawag at regalo. Peter, Alex, may tanong ako, no? Magkano ba dapat ang tulong? Nasa 1 million ba yan? 1,000, 500, 100? Ano ba dapat? Actually, kahit magkano po, pero dapat may kalakip na pagmamahal. Sabi ng Scottish writer Robert Louis Stevenson, you can give without loving, but you can never love without giving. Sabi naman ni diarist Anne Frank, no one has ever become poor by giving. Ako, 100% agree ako dyan, no? Nasa halip naman talaga na mawalan, sa pagbibigay, mas lalo pa tayong pagpapalain ng Panginoon, di ba? Gaya yan ng naranasan ni Teacher Rogine. Isang public school teacher si Rogine at mag-isang naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Pangunahing suliranin nilang mag-asawa ang kanilang kaisa-isang anak. Kulang ito sa buwan noong isinilang, kung kaya madalas dapuan ng karamdaman. Naawa ako sa kanya. Natakot din kami na baka kung anong mangyari uli sa baby namin. At paano pag wala na kami uling finances? Saan uli kami kukuha? May mga pagkakataon na short kami. Nawawalan kami ng tiwala sa Diyos. Dala ng labis na pangangailangan at walang ibang malapitan, ang unang naisipan ay ang umutang. Naisip na rin namin na mag-loan na lang tayo ulit. Subalit isang gabi, nakapanood sila ng The 700 Club Asia. Tayo, ito lang nararanasan natin. What more yung ibang tao na mas kailangan pa nila ng tulong. Na-challenge kami na ano nga ba talagang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay namin kapag nagbigay kami. Nag-pledge kami ng 500. Dahil sa pagnanais na magbigay, itinuloy ni Rogine ang planong mangutang ng 10,000 pesos. Subalit kumilos ang Diyos sa kanyang pinansyal na sitwasyon nang sabihin sa kanya na meron pa siyang overpayment na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Natuwa po talaga ako sa Panginoon. Sabi, Lord, bigla ako nasabi, Lord, meron pa pala akong pwedeng kuhanin na pera. Hindi ko po ina-expect talaga na gano'n. Naniniwala po ako na bigay talaga yun ng Diyos. Magmula noon ay nagtiwala ng husto si Rogine sa Panginoon. Makaraan ng ilang buwan ay na-promote naman siya sa trabaho. Naniniwala ako na si Lord talaga yung nag-promote sa akin sa posisyon na yun. Bukod sa pagpapalang pinansyal ay ang magandang kalusugan ng buong pamilya ni Rogine. Mas mabuti yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap na hanggang ngayon, ginagawa namin bilang mag-asawa. Nandun pa rin yung kasiguruhan na kapag nasa Panginoon ka nagtiwala, ibibigay niya sa iyo lahat ng kailangan mo. At kapag ikaw ay nagbigay talaga, ikaw ay talagang pagpapalain din. Hindi dyan nagtatapos ang kwento ni Sir Rogine. Bagkos, nagsisimula pa lamang. Kamakailan lang ay na-promote ulit si Sir Rogine. Mula sa Teacher 2 ay naging Teacher 3 na siya. Kaya naman congratulations! Congrats din sa kanyang students na nalo sila sa language proficiency sa district level. Ang kanyang misis naman na si Nemfree ay isa ng private tutor at Sunday school teacher. At ang anak naman nila si Ragel na sakitin noon ay malusog na ngayon
at nasa grade 9. Praise God! It's such a joy seeing the whole family enjoying God's favor and blessing. Yes, talaga naman, you can never outgive God, right? Kasi may plano siya. He has a plan for each one of us. And He wants us to live an abundant life. Amen to that. Well, the giving story of Regine and his family reminds me of the story of the prophet Elijah and the widow of Zarephath in the book of 1 Kings chapter 17 verses 7 to 16. Sa kwento po, pinapunta ni God si Elijah sa lugar ng balo upang kupkupin at pakainin. Bagamat kaunting harina na lang at ilang patak ng langis ang meron siya, tiniyak ng Panginoon na hindi mauubusan ng harina at langis ang balo. Sinunod ng balo ang pangako ni Lord na hindi siya mauubusan at natupad nga iyon. Ganyan ang ginawa ni Regine nang mapanood niya ang mga kababayan natin na nangangailangan. They responded with compassion even if they had their own needs. And God rewarded their generosity with so much more. Kaya, thank you, Regine, and to our faithful partners like you. Because of your joyful giving, we are able to feed the hungry, give livelihood assistance, help our disaster-stricken kababayans, send underprivileged students to school, and share God's love to them through our humanitarian arm, Operation Blessing. Simula pa noong 1996 nang itinatag ang Operation Blessing, ilang bundok na ang naaakyat ng OB team, ilang digmaan na ang nasuong ng grupo at ilang sakuna, bagyo, lindol, sunog at iba't ibang kalamidad na ang kanilang hinarap para tumulong sa mga nangangailangan. Di lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa abroad din. This year, we can do more. We can help more. And that's why starting tonight and for the next 2 weeks, kapit kamay tayo sa pagtulong. Your prayer and partnership with CBN Asia will bring joy and can make a difference in someone's life. Part of your giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Kaya, be our partner now. And you can scan our universal QR codes to donate. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya at BDO Pay app. At bilang pasasalamat sa inyong pagbibigay, makakatanggap kayo ng aming exclusive gifts. Panoorin ito. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Yes! Anong masasabi mo dyan? Para kang Miss Universe, ah. Yes, tama ka dyan. Dahil kapag suot mo itong CBN Asia 29th Anniversary shirt na ito, para ka talagang Miss Universe with a heart. Bukod kasi sa pagtulong sa iba, nakakarampa ka with comfort and style. Ito ang ating regalo sa mga partners natin kung magbibigay sila ng 2,500 pesos or more. May kasama pa yung exclusive streaming access to Peter Kairos' Kapit Lang God is Joy audio teaching. Kaya mag-donate na, i-scan lang ang aming universal QR code. Pwede ring tumawag sa aming hotline o mag-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia
Narito ang ating mga faithful partners at friends para tanggapin ang inyong tawag at donasyon. At heto na ang mga nag-donate na, mga Mr., Mrs. at Miss Universe with a heart. Maraming salamat kina Myla ng Makati, 3,000 pesos. Becky ng Marikina, 10,000 pesos. Alma ng Manila, 500. Shane ng Makati, 600. And Christine ng United States, 1,000. Si May ng Manila, 1,500 pesos. Tony ng Parañaque, 700 monthly. Si Carmi ng QC, 1,000. Si Van ng Mandaluyong, 500. And si Abby ng Laguna, 1,250 pesos monthly. At mula naman kay Lucille ng Quezon City, 3,000 pesos. Anthony ng General Santos, 500. Jonaline, 1,000 monthly. Susan from Saudi Arabia, 500 monthly. At meron pa tayong mga FB stars. May pinadala si Harold J na 50 stars at si Jeneline 50 stars. Maraming salamat din sa ating mga Facebook star senders sa ating nabanggit, YouTube Super Chat and Super Sticker senders. God bless your generous hearts. And so far, your giving has reached, 63,000 pesos. Alam nyo, marami pa tayong oras. We can double, triple, or multiply this amount para mas marami pa tayong matutulungan gaya ni na Angela at Evelyn ng Zambales. Hindi ko alam kung saan kami mangunang pagkain namin. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. Nagkagatiwala ko sa lahat. Hindi mapigilang umiyak ng ina na si Luisa sa tuwing iniisip niya kung saan kukunin ang pang-araw-araw na pagkain ng kanyang mga anak. May tanim po kaming unti, inilalako ko po yun. Nasalanta po lahat. Ang 5 taong gulang niyang anak na si Angela ay payat at maliit para sa kanyang edad. Mayroon po talagang pagkataon hindi ka, wala kang isaing. Yung inuulam namin asin. Natural po, papayat po talaga sila pag wala po silang nahihigop na sustansyang pagkain. Kung bagoong lang ng bagoong, malungkot talaga pag nakikita ko ng ganun. Sabi ko, hindi ko talaga maipaliwanag. Gaya ni Luisa, problema din ng single mother na si Vernaline ang pagkain para sa kanyang 6 na anak. Simula nang siya ay maaksidente, naging mas mahirap para sa kanya ang maghanap buhay. Parang na po ako yung pag ma'am, hindi ko na kaya po talaga pero kay Lord, hindi ako sumusuko po. Nag-abayan niya ako sa pagtitinda kahit saan po. Yung anak ko malit na po. God, ko po yun. Ang 7 taong gulang niyang anak na si Evelyn ay undernourished din at madalas magkasakit. Limbawa, wala na kami mga ulam, ganito, sabi ko. Sabi niya, di mag-asin na lang, sabi niya po sa akin. Dalangin ng 2 ina na sina Luisa at Vernaline na maging malusog at masigla ang kanilang mga anak. At sinagot ito ng Diyos nang maglungsad ang Operation Blessing ng Bless a Child Feeding Program sa kanilang lugar sa Zambales. Makakatanggap ang 80 katutubong bata ng mga masusustansyang pagkain, medical check-up, hygiene kits at school supplies. Sa loob ng 10 buwan, layunin ng programa na maging malusog at masigla ang mga batang tulad ni Evelyn at Angela. Nag-volunteer din ang kanilang mga ina na magluto ng mga masusustansyang pagkain at makiisa sa layunin ng Operation Blessing. Nagkaroon pa ako ng pag-asa po. Excited po ako, ma'am, na may improve po yung katawan nila, malusog sila, ayos yung timbang nila. Siyempre sa Operation Blessing din po, salamat at iningatan po kayo ng Panginoon na pumunta at nakita niyo po yung lugar namin sa Zambales at nalaman niyo po kung ano po yung sitwasyon namin dito at kapit lang talaga sa Panginoon, ma'am. Yun lang po talaga. Kaya lang po pinagpapasalamat ko sa Panginoon at sa inyo po na ginamit. Salamat po, God bless you po sa inyong lahat. Nakakaano naman ang damdamin, pero gusto ko yung sinabi niya, no, na nagkaroon sila ng pag-asa. Talagang yan ang nagagawa ng Operation Blessing. Alam niyo po, last week ay pina-check up natin si Angela at sa January naman next year, may follow-up check-up si Evelyn at ang iba pang bata sa ilalim ng ating Operation Blessing Bless a Child program. Tinitingnan natin kung ano na ang status ng kanilang health condition. Alam mo, ako nagulat ako kasi 10 months pala yung programa na yun. Akala ko mga 1 month feeding, sobra na, no?
So, grabe talaga. At ang sarap ng mga kinakain nila. Mukha nga at masustansya. Lalabas ang kanilang talino, di ba? Yung kanilang energy. So, bukod sa Zambales, katatapos lang po ng ating feeding program sa Sitio Sinariri sa Mansalay, Oriental, Mindoro. Tumulong po tayo doon sa 51 ng mga batang hanunog mangyan. Ginagawa natin ang Blessed Child Program upang mapabuti natin ang kalusugan ng mga undernourished na bata. Kasi kung pababayaan natin sila sa kanilang kalagayan, ay mahirapan talaga sila sa kanilang pag-aaral. Hindi sila makaka-focus, hindi sila lalaki ng maayos. At syempre, dahil dyan, kung undernourished sila, hindi nila maaabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa halagang 3,722 pesos bawat buwan para sa bawat bata, ang katumbas naman nito ay magandang kinabukasan para sa kanila at sa kanilang pamilya. We are building a generation of productive and godly citizens. Ikaw na nanonood ngayon, ilang bata ba ang kaya mong suportahan? Mag-usap na kayo ni God. Mag-pray ka na ngayon and call 873-70700 to give tonight. Our friends and faithful supporters are here to receive your calls and donations. Back to you, Peter. Thank you, Alex. Tama, that's a small price to pay for someone's future. You know, aside from Blessed Child Program, Operation Blessing has a disaster response program. Matapos ang matinding earthquake sa Turkey, pumunta ang Operation Blessing para tumulong. Isa sa mga volunteer doctors na pumunta doon ay si Doc Jojo Rivera. Narito siya ngayon sa studio upang ikwento ang kanyang karanasan. Doc Jojo, welcome to our show and thank you for stopping by. Hi Peter, maraming ding salamat sa pagtanggap sa akin dito. Doc Jojo, 20 years ka na nagvo-volunteer sa Operation Blessing. Bakit ganyan ka ka-faithful na sa inyong pagvo-volunteer? Well, Peter, no, sa totoo lang, nung nag-graduate ako ng medisina 1990, after that, no, talagang napakaraming medical mission na ang napuntahan ko. At nag-join ako ng Operation Blessing 2003. At nakita natin yung talagang kakaibang mensahe na ibinibigay ng Operation Blessing. Hindi lamang gamot, hindi lamang mga relief goods ang naibibigay natin, but yung tinatawag na pag-asa, yung hope, no, sa mga tao, no. Pagdasal mo lang ang isang pasyente, no, makikita mo yung iyak nila, yung damdamin nila, at yun yung nagbibigay ng ng hope sa bawat pasyenteng na encounter namin. Kumbaga parang sinasabi nila, you bring them closer to God, no. And God is the one giving them hope, no? That's one, no? Number two, yung sustainability. Hindi naman tayo gumagawa ng medical mission na one time lang, no? Kumbaga, fina-follow up natin yan sa Operation Blessing. At yun yung maganda, no? Hindi like for example, yung pinakita kanina, nakikita natin yan sa medical mission, pero hindi during that medical mission, no? Dinadala natin sa ospital para pagalingin, para maoperahan. Okay. Kaya yung katulad ng programa na Bless the Child, napakagandang programa nun. At yun yung mga nagustuhan ko. Kaya patuloy akong nagme-medical mission o tumutulong sa Operation Blessing. In fact, Peter, sa lahat ng medical mission na ginawa namin, maraming mga health professional volunteers who joined us. And a lot of them are also contributing, no, to the cause. Not only, kumbaga, nagjo-join sila na medical mission, but now they are also active donors. Yeah, our partners. Our partners in regular Operation partners Blessing. po sila. Doc Jo, ano bang ginawa ng ating Operation Blessing team sa Turkey? Because you were part of that. Well, yun nga, sa Turkey, nagpunta kami doon on the second month, no? So ang nakikita namin doon, karamihan, yung mga sakit, yung non-healing wounds, okay? Non-healing wounds, ano yun? Kasi yung mga sugat na hindi
gumagaling, no? So yun ang nakikita namin kadalasan. Tsaka yung mga chronic diseases. Okay. Kasi kadalasan wala na silang supply ng gamot. At tsaka wala silang access sa mga doktor. Remember, 2 ospital doon, mga 140 doctors ang namatay sa isang lugar lang, no? So hirap na hirap talaga sila sa access, no, sa health, no? Kumbaga yung mga doctors doon sa lugar na yon talagang na-wipe out, no? Kaya they are really very happy seeing doctors around, no? At saka hindi lang yon, no? Simpleng salamin, Peter. Yung mga salamin, no? Nung nag-earthquake, lahat yan nakalimutan ng mga tao. Tama, right. Okay? Yeah. Kaya nung nagdala kami yung team namin ng eyeglasses, talagang blockbuster yun. Blockbuster yun. Talagang ang daming nangangailangan ng salamin. Simpleng salamin lang, no? Yun, no? At nagpapasalamat kami sa mga donors, no? Nung mga dinala namin doon, no? Tandaan ninyo, sa bawat donation na binigay ninyo, ako nagpapatunay, no, na ito ay napupunta sa kung ano man yung mission. Okay? Ang Operation Blessing or CBN is very faithful on how they distribute the money and they provide the money to those who are in need. Ayun. And that is also one of the things na kung bakit I'm very active volunteering in Operation Blessing or CBN Asia. Thank you, Doc Jojo. So ano naman ang natutunan mo sa nasabing mission there in Turkey? Is there something that gripped your heart and that you learned from that mission trip? Actually, one thing, no, na nalaman ko na ang Turkish ay very close sa mga Pilipino. Talaga? Okay? Bakit? Kapag nung nalaman nila na, you're from Philippines, talagang parang may natural na connection, no? And they're so happy na talagang to hear that somebody from the Philippines is there, no? Talagang helping them out. That goes out of our way to care for them. Yes. Pagkatapos ng Turkey, eto na naman ang Operation Blessing. Naghahanda ang ating team para tumulong sa mga biktima ng Israel-Hamas war. Doc, are you ready to go to Israel? Yeah, if God willing, why not? We can. And we are now encouraging or inviting other doctors and other volunteers to join us. Doc, I salute you. Maraming salamat for your heart to serve and help our kababayans. God bless you more and more, Doc. Maraming salamat, Peter, CBN Asia, Operation Blessing for giving this opportunity. And sa lahat ng donors natin, marami pong salamat, no? At nakita natin yung tulong na ibinigay ninyo, kung paano siya ginamit at kung paano siya nagbigay ng pag-asa sa bawat recipient ng mga blessing ninyo. God bless you, Doc. You too can help our Operation Blessing team. Number one, you can pray for our team, for their safety, God's favor, and good health. Then you can partner with us through your giving. Malaking bagay yan para pambili ng gamot, medical supplies, pagkain, at iba pang pangangailangan para sa mga biktima ng gera. Kaya, be a CBN Asia partner now. Pwede mong ipadala ang iyong donasyon sa GCash. Here's how. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today.
Seasons may change. Economies are volatile. The weather changes, but the source of joy never changes. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Be a CBN Asia partner today. Hindi pa Pasko pero ramdam na natin ang spirit of joyful giving. Patuloy na dumarating ang mga donations ng ilan nating kababayan. At para tulungan tayong magbasa ng mga pledges, narito ang two-time Aliw Entertainer of the Year, International Theater Artist, the Prince of Ballad, Gerald Santos, na gumanap na tuy sa Miss Saigon. Hello, Gerald! Hello, Ma'am Sonja, and hello po sa lahat ng mga viewers natin. Ayan. Thank you for being here with us. Basahin natin sino ba yung mga nagbigay na, Gerald. Ayan, napakarami na nagbigay and sana marami pa pong dumating po. Ito po, si Cesar po from Manila, 2,500. Si Sha from Muntinlupa, 2,000. Olga from Cavite, 1,000 monthly. Dan from Rizal, 5,000 pesos. Sarah from Laguna, 1,250 pesos monthly. Ayan, and si Maria Gemma, 400 pesos. Elmer from Valenzuela, 500 monthly. Si Zitin, 500 pesos. And dito, okay. Unahin natin yung mga FB stars. Yung mga nagbigay ng FB stars. Si Justin, 400 FB stars. Oh, thank you so much po sa inyo. Sydney, 10 stars. Iggy, 50 Facebook stars. And si Gisela, 50 stars. And ito, merong isang, grabe, si Eric and Ebong from Rizal, 100,000 pesos. Thank you Grabe. so much. Thank you so much. Thank you. Grabe. Thank you sa mga nagbigay. Ikaw naman, Gerald, no? Ikaw, ano ba yung personal na experience mo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon? Ako kasi, actually may dinodonatan ako na refugee agency and 4 years na. So, since nung tumutulong ako dito, hindi na tumigil talaga yung blessing sa akin ni Lord. Hindi na tumigil sa akin. Bumabalik siya sa akin tenfolds pa. Praise God! Yes. Ako. And yun, of course, I'm the breadwinner of the family. So, charity begins at home. So, ayan, tuloy-tuloy lang yung pagtulong natin. Hindi lang sa pamilya. Thank you so much, Gerald. Nako, thank you. Pagpalain ka ni Lord. Thank you. Nako, kayo, ano ba ang inyong inspiring story? Sa inyong pagbibigay, i-post nyo na yun sa social media account ninyo to encourage others. And together, let us praise the Lord. Huwag nyo kalimutang gamitin ang hashtag #kapitlang God is Joy. Ngayon naman, basahin natin ang ilang comments mula sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Sabi ni Yuki Briones, good evening, watching from Japan po. I love reading watching from the 700 Club Asia. God bless always. God bless you too, Yuki. Sino ating next na nag-comment? We have one coming from Roshilda Andrade. Sabi niya, salamat po Panginoon, masaya ang puso ko na makapagbigay din po ako noon sa inyo pong opisina. Oh, glory to Christ Jesus. Tunay nga pong Lord God na mapaghimala po kayo, Jesus. Amen. Mapaghimala talaga siya. Sabi naman ni Julie Ann Francisco, happy to serve children. Let the children come to the Lord. Amen to that, Julie Ann. Ito naman, basahin natin ng mga, batiin pala natin ang mga nanonood abroad, kagaya ng mga nanonood from England, Canada, Switzerland, and Japan. Thank you so much for watching with us. At sa mga kababayan nating abroad, nako, malaki ang nagagawa at life-changing talaga ang tulong ninyo dahil part of your giving goes to the daily operation of our 24-hour prayer center. Sa loob ng 29 years, maraming buhay na ang nagbago matapos silang tumawag sa ating mga trained prayer counselors. At isa na rito si Marvin. Heto ang kanyang kwento. Dahil sa maagang paghihiwalay ng kanyang mga magulang, ay namulat si Marvin sa kahirapan ng buhay. Kung hindi biling luto yung aming kakainin, kahit kropek lang yan o chichirya lang yan sa tindahan, kakainin namin. Di lamang sa pera salat si Marvin, maging sa kalinga ng isang ama. Kapag may nang-aaway sa akin, wala akong pwedeng matakbuhan na tatay na pwedeng pagsumbungan. Walang magtuturo sa akin kung anong gagawin. Ganito man ang kanyang sitwasyon,
maagang namulat si Marvin tungkol sa Diyos. Noong bata ako, attending yung mga Sunday school classes, vacation Bible schools, and yung participation ko dun sa mga street evangelism ministry led me to know Jesus Christ as the personal Lord and Savior. Sa isang pagkakataon, nasubok ang kanyang pananampalataya nang magkaroon ng isang malubhang sakit. Dahil sa kahirapan, ay kumonsulta sila sa albularyo. Maraming in-advise yung albularyo, pahid-pahid na kung ano-ano, langis, dahon, pwede nilang gawin, kandila. Hanggang sa dumating ang time na exhaust na namin yung mga albularyo sa Cavite City halos, walang nakapagpagaling sa akin. Dahil hindi naman gumaling, napilitan silang magpakonsulta sa doktor. Doon nila napag-alaman na mayroong kidney infection si Marvin, dulot ng pagkain ng maaalat. So, hindi mo kailangan ng laboratory test para malaman na may dugo doon sa ihi. So, alam ko there's really something wrong. And then, bukod pa doon, habang palala yung aking kondisyon, I was high blood. Habang nagpapagaling, isang panalangin ang nasambit ni Marvin sa Panginoon. My prayer was different. Hindi na siya yung, Lord, pagalingin mo ko. Hindi lang gano'n. Habang nag-intensify yung takot ko, nag-intensify din yung prayer statement ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ko. Kung pagagalingin mo ko, magpapastor ako. Hindi ko alam na during that time na seseryosohin talaga ng Lord yung prayer ko. It was a prayer of desperation. Kinabukasan, isang magandang balita ang narinig ni Marvin mula sa doktor. Kasi nung gabi, isa ito sa pinakamalalang pasyente ko. Pero ngayon, sabi niya, clear na siya of everything. At ang sabi niya pa sa nanay ko, yung ganitong klase ng sakit, hindi siya gumagaling biglaan. So the doctor was left surprised by that miracle. Sa himalang naranasan mula sa Diyos, ay sobrang galak din ng kanyang pamilya. Nakita ko yung ngiti na sobrang tuwa ng ate ko nung nakita niya ako. Kaya akalain, nauuwi pa ako. Hindi nagtagal, nang malapit nang makapagtapos sa high school si Marvin, ay nagkaroon siya ng agam-agam kung mag-aaral ba siya sa Bible School o hindi. Sa pagkakataong ito, tumawag siya sa CBN Asia Prayer Center at doon niya nalaman ang isang mahalagang biblical advice. Hindi ko makakalimutan na binato niya sa akin na advice is, pwede mong masunod yung gusto mo, pero gaano ka nakakasiguro na magkakaroon ng kabuluhan ang buhay mo sa labas ng kalooban ng Panginoon. Dinala ko ng Lord sa Deuteronomy 21-23. Ang sabi roon, you make a vow to the Lord, do not be slow to pay it or you will be guilty of sin. It was very clear na meron akong kailangang tuparin. Buong pusong sinunod ni Marvin ang panawagan ng Diyos bilang isang full-time pastor matapos mag-graduate sa seminaryo. Habang nagpapatuloy sa paglilingkod, ay napatawad din niya ang kanyang ama. Napatawad ko yung tatay ko ng buong buo. I'm so thankful that our family has been captivated by the gospel. Kasi kung hindi ganon, yung mga bagay na yung reconciliation, I think would be impossible to happen. Sa kasalukuyan, aktibong naglilingkod si Marvin sa isang local church. Napatunayan niyang kahit gaano kapait, kahirap o kalungkot ng ating nakaraan, nariyan ang Panginoon na handang umalalay sa atin at magbigay ng kasiyahan at katagumpayan. Kapit lang, God is joy, dahil ang joy na mayroon tayo mula sa Panginoon, ito'y nanggagaling sa banal na Espiritu, and we get to enjoy that dahil sa kanyang biyaya sa kahit anumang kalagayan na naroroon tayo. Grabe, hindi lang pinagaling ng Panginoon ng pisikal na sakit ni Marvin, kundi yung kanyang kaluluwa. And what's amazing is talagang napatawad pa niya yung kanyang mga magulang. Talagang complete healing from the inside out. Complete transformation. Alam nyo, kung anumang pagsubok ang hinaharap nyo, kumapit lang lamang tayo kay Jesus. You know, the Bible doesn't label religion. Whether you can be a Buddhist, a Muslim, a Hindu, a Catholic, a Protestant, religion cannot save you. The Bible says there's only one Savior. There's only one Lord. And His name is Jesus Christ. Because He alone went to the cross to pay for your sins and mine. And all it takes is a simple prayer to invite Jesus into your heart
to be your personal Lord and your personal Savior. So if you're watching right now and you want this eternal gift that Jesus is offering you, please follow us in this simple prayer. Let it come from your heart. Just say, "Dear Jesus, I am desperate. I don't know what to do with my life, but you fixed the life of Marvin. You healed him from the inside out. I too need that supernatural healing from you, that touch from you, that salvation from you, that forgiveness from you. So right now, Lord, I humble myself and I ask you to forgive me as I confess to you all the sins that I have done, all the things that I have committed. Lord, forgive me, cleanse me, make me brand new. And right this moment, Lord, I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me every single day, because I know you have a plan and purpose for my life. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for giving me the greatest and most precious gift, the gift of eternal life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. And right now, we also want to keep encouraging our kababayans through prayer. You know, even as Brother Peter was praying, I just feel like a lot of you are watching right now. Whatever it is you're going through, maybe you're sick, you're waiting for a breakthrough. The Lord wants to encourage you today. I see you and I have not forgotten you, and I am faithful to you. Watch me fulfill my faithfulness unto you. Allow us to pray for you. Lord, we thank you that you are faithful. We thank you, Panginoon, that the good work you have started, you will put it to completion until the day of Christ. So, Lord, we pray for our kababayans right now, especially those who are going through emotional pain, relational issues. Panginoon, thank you that there's no situation that is beyond your power, that is beyond your control. And you are sovereign, God. Right now, God, we declare restoration of marriages. We declare restoration of relationships between parents and children. We thank you that you are the God resource. And Father, right now, we also declare healing. For those who are physically sick, somebody watching with breast cancer, in the name of Jesus, God is healing you. You are healed. And somebody watching with severe gastrointestinal pain right now, God is healing you, kapatid, in Jesus' name. In Jesus' name, Brother Peter. Yes, and even as Sonji has said, the Lord is healing someone with breast cancer. There's a lady watching now. You already had a mastectomy, and you're asking God, God, when will this end? The Lord says to you, it ends now. He's releasing your supernatural healing touch on your body, removing every cancer cell from you. You need not worry. All you need to do is say, thank you, Lord, for my healing. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness. Receive that in faith. In Jesus' name, amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa tulong ng pamilya, nakapagtayo ng isang sari-sari store si Ana. Patuloy itong lumago at kumita. Subalit hindi nakaiwas si Ana sa pangungutang. Ay nangyayari naman, utang bayad ako. Hindi ko alam na lumalaki na yung tubo niya, lumalaki na lalo yung aking utang. Nadagdagan pa ito sa kanyang pagmamagandang loob sa mga taong kinakapos. Yung pagtulong ko, sumobra na. Hanggang sa nalubog na ako sa utang, hanggang yung business nga namin lumubog na. Nagkautang ako almost na 300,000 na hindi alam ng asawa ko at ng mga anak ko. Kasi yung time na yun talagang blanco na isip ko Nasa mabigat na sitwasyon si Ana nang makapanood ng isang programa na nagpagaan ng kanyang nararamdaman. Mahilig talaga ako manood ng 700 Club. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahalang gumawa ng kaparaanan kung paano po ako maka-recover uli. Noong time na yun talagang wala akong kapera-pera, hindi ko alam kung saan din ako kukuha. Gusto kong magbigay po, Lord, sabi ko gano'n. Ang huling 300 piso na meron siya,
bukas palad niyang idinonate sa The 700 Club Asia. Matapos noon, ipinagtapat niya ang kanyang kalagayang pinansyal sa kanyang anak na noon ay nasa Singapore. Naunawaan siya nito at tinulungang mabayaran ang lahat ng pagkakautang. Sa tulong din ng buong pamilya, nakapagsimula ng isang bagong negosyo si Ana. Ito ay tinawag nilang Coco Deli. Pumatok sa merkado ang kanilang mga produktong organic, gaya ng sugar, syrup at vinegar, na hindi lamang ibinebenta sa Pilipinas, ngunit ine-export din sa ibang bansa. Sobra akong thankful kay God kasi yung grace niya at yung faithful niya sa life namin na hanggang ngayon, napoprovidean kami ng business na yon, tapos nakapag-provide din kami ng employment at nakakatulong kami dito sa community. Pag ikaw ay sumuporta sa gawain ng Diyos, nandun yung pag-angat ng iyong negosyo. Yun na nangyari sa amin. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa 700 Club. Ang magtiwala sa Diyos at magniwala, ayun ang iyong katagumpayan sa buhay. Grabe naman yung blessing sa kanya. Parang nanganak ng nanganak, ano? Oo nga, hindi mo akalain ng utang, pero ngayon, nagmamayagpag ang kanilang negosyo. At alam niyo po, good news, dahil ang kanilang Coco Deli products ay available na rin sa iba't ibang locations tulad ng Quezon City, Makati, Taguig, Manila, Lucena, Candelaria, at marami pang iba. And having more products just means more income and more people to benefit. And wait, there's more! Mayroon na rin po sila ang Coco Deli Farm kung saan ang gagaling ang kanilang fresh produce para sa kanilang mga selected products. At good news pa rin, kamakailan lang, nagbukas na rin sila ng Coco Deli Cafe and Kitchen sa Quezon Province where they serve fresh and organic food. Truly, God rewarded Anna's generosity. Sabi nga sa Hebrews 6 verse 10, God is fair and He will remember all the work you have done. He will remember that you showed your love to Him by helping His people and that you continue to help them. Thank you, Ana, at sa libo-libo nating CBN Asia partners dahil sa inyong pagbibigay na ipagpapatuloy namin ang programang ito, The 700 Club Asia, sa loob ng halos 3 dekada. Sa pamamagitan ng ating palabas, marami ang nagbago ang buhay at tumanggap kay Jesus bilang Diyos at sarili nilang tagapagligtas. Bukod sa ating flagship program, mayroon na rin po tayong Tanglaw. It's the first tagless devotional app voiced by our hosts and friends of the 700 Club Asia. Mayroon na rin itong book version from Volume 1 to 4. Heto ang rate at comments tungkol sa ating Tanglaw app. Sabi ni May na nagbigay ng 5-star rating. First to download, I love this app. I just saw this on TV and it can help you get closer to God. This app is a blessing. Ito pa, 5 stars din ang rating ni Andy Mark Angel. At sabi niya, maganda siya, sobra, maliliwanagan ka. At from Best Friends Forever Vlogs naman, first to download it. I just saw this on TV. I love this app. You can study God's Word here. Ilan lamang po yan sa positive feedback at high ratings sa ating Tanglaw app. But truly, our greatest desire is to see people become closer with Christ. Dalangin namin na ang Tanglaw ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita ang patuloy niyong maging ilaw sa pang-araw-araw na pamumuhay. Meron po tayong update. Yes, ito na. So far, your giving has reached, 188,600 pesos! Thank you. At kaya naman po sa mga hindi pa namin member, abay tumawag na kayo at mag-donate. Narito ang ating mga faithful friends para tanggapin ang inyong mga tawag at donasyon. At kung nasa abroad kayo, pwede niyong ipadala ang inyong donasyon sa pamamagitan ng iRemitX. Here's how. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemitX. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose.
Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. Napakamalo sir ang check-up, 1,100. Labis na nag-aalala si Isidro na baka malubha na ang sugat na hindi gumagaling. Wala naman silang pera upang magpatingin sa espesyalista. Retiradong construction worker si Isidro at si Corazon naman ay abala sa pag-aalaga ng kanilang apo. 5 taon na akong na hindi na nagtatrabaho. Ang pinagkukunan namin ngayon, magbibigay ang mga anak ng kaunti. Kaya nang dumating ang Operation Blessing Mobile Clinic sa General Emilio Aguinaldo, Cavite, isa sa mga maagang pumila ang mag-asawa. Sa medical brigade ng Operation Blessing, napag-alaman ang totoong kalagayan ng kanyang kalusugan. Binipi ako, mataas ang dugo ko. Sinikap ang paa ko. Sakit po ba? Sugat. Tinesting ang sugar, 85. Ang average niya, 85, ay wala rin namang akong sintomas daw ng diabetic. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at dumating sa ganitong pagkakataon. Ang medical mission na noon na natingnan ako, na-check up ako ng doktor, nalaman ko na hindi ako diabetic. Gawa doon sa pagpila ng mister ko, ako'y palagi nakasubaybay. Ay narinig ko nga may patinginan daw sa mata. Sabi ko, ay ako'y pipila din. Pagkahuyo halimbawa may mga sirang uniform, eh di ako ang mananahay, hirap na hirap ako magsuot ng sinulid sa karayo. Nagtitiga lang makabasa ng Bible. Tsaka pagkaho nasa church, ay hirap na hirap sa pagbabasa. Matagal nang nagtitiis si Corazon sa 50 pesos na salamin na nabibili sa palengke. Ang halaga ho ng nagiging salamin niya ay 3,500 sa mga mall. Wala na hong hanap buhay ang kabiyak ko. Hindi na ho namin kayang makabili ng biglang ganong malaking halaga. Kaya nang malaman niyang may libreng salamin, di niya pinalampas ang pagkakataong matingnan ng doktor at masukatan ng akma sagrado ang kanyang mga mata. Kanina ho, yung kapugian ng asawa ko, hindi ko makita. Ngayon, na-test niya, tiningnan niya ako, pogi. Pogi naman talaga ako, sir. Ngayon, kitang-kita na. Noong unang ibinigay itong bago kong salamin, nagbasa ho ako ng verse sa Bible. Tinuruan din si Corazon ng doktor kung paano linisan ang sugat ni Isidro. Nakatanggap din sila ng gamot at bitamina para sa tuloy-tuloy na paggaling at paglakas ng resistensya. Pinag-pray ako ni Ma'am Felice sa counseling. Tawa ng Diyos, pumasok naman sa puso ko ang kanyang prayer. Salamat sa Operation Blessing at kami po ay tingnan ang aming dinadalang karamdaman. Napakalaking tulong sa amin ang inyong medical mission. Grabe, tuwang-tuwa ako kay Mang Isidro and the wife. You can see the joy in their hearts dahil they're kidding each other, no? Saka nakaka-bless naman si Felici yung pag-pray niya kay Mang Isidro na talagang ramdam niya yung prayer niya. At saka malaking nagawa ng salamin. Napatunayan niya. Yung asawa niya, pogi. Dati hindi siya sigurado. Anyway, marami po talagang mga tao na walang access sa health. No? Mabuti na lang at merong Operation Blessing. Alam nyo ba, good news pa ulit. After Cavite, our mobile clinic will go to Pampanga, then to Taguig, Bacoor, Cavite, at Louisiana, Laguna to bring free medical and dental services, and of course, the joyful message of Christ's salvation. Ang isa pong mobile clinic outreach ay nagkakahalaga ng 100 to 150,000 pesos to operate. It can help at least 150 to 200 patients. And for those watching right now, we challenge you to sponsor one day of our mobile clinic outreach program. Pwede niyong gawing beneficiary ng CSR o Corporate Social Responsibility ng iyong kumpanya ang isang araw. Baka hindi lang isang araw, 2 o 3 araw ng Operation Blessing Mobile Clinic Outreach Program. Kaya
Partner with us now. Pick up that phone and call. Now to donate with your Shopee Pay, GCash, Maya, and Video Pay app, just scan our universal QR code on your screen. Back to you, Sonja. Yes, thank you so much, Brother Alex. Sa kakatunin lamang, you are watching Kapit Lang, God is Joy, a special telethon of the 700 Club Asia. We are live on GMA. Live streaming din tayo sa cbnasia.org/live-tv at sa YouTube channel ng Facebook page ng the 700 Club Asia. Kaya naman paki-like at i-share na rin ang aming Facebook live video. Pwede kayong makipag-chat sa amin sa inyong social media accounts. Gamitin lang ang hashtag Kapit Lang, God is Joy. Mapapanood din tayo abroad via GMA Pinoy TV. Sa ngayon, patuloy na dumarating ang donasyon ng ilan nating mga kababayan at narito pa rin ang Broadway World Philippine Stage Performer of the Decade, Gerald Santos. Para tulungan tayo magbasa. Sige nga, Gerald, sino na ang mga continuously nagbibigay? Ito si Don, 2,000 pesos. Lorna from Las Piñas, 1,000 pesos. Leo from Cavite, 1,000 pesos. Noemi from Cebu, 1,515 pesos. Justin from Mandaluyong, 400 pesos. Precious from Makati, 1,500. Susan, 500. Joseph Las Piñas from Las Piñas, 3,500 monthly. Joyce from Tugigaraw, 1,000 pesos monthly. Maria Ana from Bulacan, 60 pesos. Nessa from Cabanatuan, 1,000 pesos. At ang mga nagpadala po ng FB Stars, Marjorie, 50 FB Stars. Neri, 50 Stars. Maria, 50 Facebook Stars. And Nino, 100 FB Stars. Maraming salamat po. And maraming din sa iyo, Gerald, for being here. Nakikipuyat sa amin, di ba? Ngayon naman, basahin natin ang ilang comments ng ating mga kababayan na nag-post sa Facebook page natin na The 700 Club Asia. Sabi ni Telma Asis, good morning po. I love you, 700 Club Asia. Gusto ko pong mag-donate ng 500 pesos pero wala po akong GCash. Bukas ko po ihulog. Thank you po. Kayo po ang nagbibigay ng liwanag at lakas sa buhay namin. Palagi pong nasa tabi namin ang Panginoon. Amen. Thank you so much, Selma, for sharing. Ayan, kaya naman ngayon ang ating sama-samang tulong po ay umabot na sa 193,460 pesos. Konti na lang, 200K na tayo. Kaya naman, keep calling, keep donating para marami pa tayong tutulungan. And as a token of our appreciation for your giving, you will receive these exclusive gifts. Panurin natin to. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit Lang, God is Joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Nangaharap ka ba sa iba't ibang pagsubok? Pray and ask God for wisdom. Gaya ng ginawa ni Joseph Garcia. Ito po ang kanyang salaysay. Estudyante sa kolehiyo si Joseph Garcia. At sa dami ng kanyang mga proyekto, napakahalaga sa kanya ang isang maayos na laptop. May diferensya na ang luma nitong computer, kaya nag-isip siyang magbenta ng ilang gamit at nag-iipon para makabili ng bago. Ngunit isang gabi, nanonood ako ng 700 Club at si Sir Alex nga yung host that night. Promise po talaga sa pagbibigay, diyan kayo pagpapalain ng Panginoon. That night, I earned something like 3, 4, 5,000. The Lord was speaking to me that night. Sabi ko, sa lahat naman ng pera, Lord, but yung pa. In-ignore ko. Sabi ko, feeling ko hindi to galing kay Lord. So, natapos yung 700 Club. Punta ako sa kwarto, tulog ako.
Bagamat madalas nagbibigay si Joseph sa The 700 Club Asia, naging mahirap sa kanya ang sitwasyong ito sapagkat inilaan niya ang pera para sa kanyang pangangailangan. 3 oras na ang lumipas, subalit hindi nakatulog si Joseph. Kaya naman, 3 or 4, 5 times of trying to call 700 Club, finally nakuha ko. After nun, nakatulog na ako. sa kanyang pagbibigay, pinagpala ng Panginoon si Joseph. Nabenta niya ang lumang laptop at nakuha pa niya ang kanyang ipon na matagal na niyang nakalimutan. Sa halagang 3,000 na binigay ko sa The 700 Club Asia, itong bagong laptop na ito ay resulta ng aking pagbibigay sa Diyos. Bukod sa bagong laptop, may makukuha pang 36,000 pesos si Joseph mula sa cash bond ng kanyang paaralan. Ito ay makukuha niya sa kanyang graduation ngayong June. Ito ang isang patunay na hindi mo kayang higitan, tapatan, or tumbasan ang pagpapalang pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo. Talagang kay Lord, something has got to be released para bumalik sa'yo. Tama. And si Joseph released faith. And that's what he reaped. Sa ngayon, si Joseph ay nakaka-graduate na sa Entrepreneur School of Asia. Si Joseph ay decision counselor sa Shepherd Church at kasalukuyang kumukuha ng law degree sa Amerika. God bless you, Joseph, on your new journey. Simula pa noong 1995 nang nagsahimpapawid ang programang The 700 Club Asia, wala po itong paid commercials. We only rely on your untiring support. Since then, maraming buhay na po tayong naabot. May mga broken marriages na nabuo. May mga addict, drug addict na nabago. At may mga dati pang satanista na kakilala na sa ating Panginoon. Meron din suicidal pero nabuhayan ng pag-asa. Marami na rin ang nakatanggap ng kanilang kagalingan mula sa ating Panginoon. It's only because of God and God alone. Kaya, salamat sa Panginoon at salamat sa inyo, our faithful partners. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis. Sa buhay, nawawalan ka ba ng kasiyahan dahil sa utang o patong-patong na problema? Dahil sa karamdaman? O dahil sa kasalanan? Lumapit at kumapit tayo kay Jesus. Siya ang ating lakas at kasiyahan. In Hebrews 12 verse 1, it says, "We have all these great people around us as examples. Their lives tell us what faith means. So we too should run the race that is before us and never quit. We should remove from our lives anything that would slow us down and the sin that so often makes us fall." In verse 2, it says, we must never stop looking to Jesus. He is the leader of our faith, and He is the one who makes our faith complete. He suffered death on a cross, but He accepted the shame of the cross as if it were nothing because of the joy He could see waiting for Him. And now, He is sitting at the right side of God's throne. Kaya sa anumang sitwasyon, huwag kang malungkot, kapit lang! God is joy! Samantala, heto pa ang mga donations ng ilan nating joyful partners. Thank you kay Edwin ng Aberdeen, UK, 1,000 monthly. Si Arnalyn, Baliwag, Bulacan, 2,000 monthly. Si Cassandra ng Manila, 50 pesos. Susan ng Bulacan, 2,500. Thank you to Anna Marie na nagbigay ng 100 Facebook stars and to Leo na 99 stars. Ito pa, si Alpha ng Antipolo, 500 monthly. Judy Ann, 1,000. Christine ng Rizal, 300. Monica, 500. At si Ray ng Rizal, 1,000 pesos. And we want to thank those watching us from Taiwan, USA, UK, Netherlands, Turkey, Cyprus, Bahrain, Kenya, and Israel. And so far, your giving has reached... Tan. Okay, abangan. Alright. Keep calling, keep giving. Kahit tapos na ang ating programa, bukas ang 24/7 Prayer Center upang tanggapin ang iyong mga tawag, chat at donasyon. Yes, sundan kami bukas, same time, same channel sa pagpapatuloy ng
Kapit lang! God is joy! Ngayong Martes, Siyempre may mga nakikita po akong masaya po yung family ng iba. Kino-compare ko po yung sarili ko sa iba na sila po masaya. Kami po broken family. Wa man gadzog ko ika-alagad kung naamang galing nga maingon nga opera, wa mo ko ikabayad. Sabi pa nila, wag mo nang sundan kasi daw baka ganyan din. Lord, sana maano na to, Lord, makalakad man lang. Dumating ako sa point na kahit adult na ako, ganun pa rin yung tingin ko sa lalaki. Ay, pareho lang yung tatay ko. Irresponsible, iiwan din ako. Karoon ako ng bitterness. tunghayan ang kanilang kwento sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.